What is up mga kapatid? Ko yung student is back at it again with another video. And today mga kapatid, i-review natin yung mga cards nung bagong Sino na si Necromancer, no? Siya yung bagong class dito sa game, no? So titignan natin kung ano yung mga skill cards niya and bakit madalas na natin siyang nakikita sa mga arena battles natin. So ano pang hinihintay natin? Tara! So, what is up mga kapatid? So, ayun na nga, andito na tayo, no, sa deck building and eto na yung bagong Sino dito sa game, no? Siya yung bagong class, si ate nyo Necromancer, no? So, dalawa na sila ni Psychic na tatawagin nating ate. Dahil for me, ate rin si Necromancer. In my opinion lang. So, ayun na nga. So, meron tayong nakuha nito, no? Nakuha ko lang to kasi bumili ako ng mga normal Sinos para makaipon ako ng mga Soulstone pang level up. No, ginagawa ko din, ano ko lang sila. Dinedemolish ko lang. Basta yung sisirain mo. And then, ayun. Titignan natin yung special skill na nakuha natin, Immortal Pack. So, ito, heal all allies for 32 HP and grants the Immortal Pack. When defeated, summon a skeleton at the same place. Oh, okay. So, pag namatay yung Sino na yon na nahil natin, mabubuhay siya as a summon skeleton. Alright? So, hindi pa natin ito nagagalaw. As you can see, mga kapatid. Level 1 pa rin siya. And ito yung mga skill card ni Necromancer. And for me, yung unti pa lang niya, compare sa other types ng Sino, no? Yung 6 na nauna. So, ito ano pa lang siya, 10. So, details, ito, si Necromancy. Parang Chilimancy. Necromancy. Okay. So, Necromancy, 4 pa lang yung meron tayong card niya kasi hindi ko pa naman to nagagamit. Kasi, focus ako pa levelin yung iba kong Sino. Kasi, wala akong maraming gold coin eh. Mahirap magpa-level ng lahat ng Sinos. So, itong Necromancy, level 7 na siya, I don't know why, pero di ko pa yun pinapa-level. Resurrect all defeated Sinos on your team at 16% HP. Fails if there is already a unit in that grid. Cooldown for turn. So, in that grid. So, siguro may specific position dapat. So, hindi ko pa kasi ito na-try. So, wala pang idea. So, ayun. Pero, initially, ayun yung effect ng card. Bubuhayin niya yung namatay mo na Sino, which is sobrang angas. Para siya naka-immortality. Okay. Next card is Death Sight. Sight. Basta yan. Attack all enemies, dealing 62 damage. No? Siyempre, yung damage yan, it varies dun sa level ng card. So, every time na nila-level up mo yung card, tataas din yung damage. Additionally, inflicts an additional 15% of the enemy's reduced HP as damage. Oh! So, kapag onti yung HP nung kalaban mo and then ginamit mo to, mas masakit. So, kumbaga parang finisher siya, no? Finishing blow. So, ang ganda nito, lalo sikat ngayon yung mga AoE damage na composition. Attack all enemies kasi siya. So, ang ganda nun. Maganda yan. Ito, Blood Circle. Attack vertically. Dealing 30 damage. Vertically, no? Yung parang pa-straight kung titignan mo. Vertically. Yan. Additionally, 6% of the enemy's remaining HP added to the damage. Ito naman, remaining HP. So, yung Blood Circle, masakit siya kapag maraming HP yung kalaban mo. Okay? Pero itong Death Sight, pag-onte. So, ano sila? Magkabilang mundo. Oh, yun. Ayun yun. Next one, Dark Ritual. Gain plus 3 energy. Alright. Ang solid na. Ang solid na, kapatid, ha. Increases the special gauge by 30%. Uy, laki. And reduce your own HP by 30%. Ayun lang. Pangit ka banding. Minus 30% HP. Medyo masakit pero for 1 energy, getting plus 3 energy and 30% HP. This card, pwede mo siyang gamitin as parang support card something. Alright, next card.
Gravestone. Summon a gravestone on the empty grid. 240 HP. This unit does not attack the summon skeleton to all adjacent grid. So, para magkakaroon siya ng parang pa-X. Magkakaroon ng mga summon skeleton. Okay. Soul Drain. Attack all enemies with reduced HP. Dealing 97 damage. Heal HP 20% of the damage dealt. O, parang lifesteal to. Lifesteal yan. Maangas. Meron siyang bawas HP, then may lifesteal siya. So, talagang magkabilang mundo yung mga cards niya. Attack a single enemy, kapatid. Dealing 75 damage and apply stun for 1 turn. Alright. Stun. When stun, the next attack will miss. Okay. May stun siya. Technically, pang stun yung card na yun. Death Cloud. Attack the target and its adjacent grid. Pa-letter X siya. Right. Hindi. Adjacent. Right. Left direction. Tama. Pa-X siya. Pa-X. Pa-cross. The power increases by 20 for each defeated Sino, regardless of whatever they are on your team or enemy. So, pag 1v1 kayo, parang masakit damage nito kasi nag-increase yung damage niya kung ilan yung namatay na Sino sa arena. May it be your Sino or yung sa kalaban na Sino. Alright, ganun siya mga kapatid. Angas yun. Indestructible Skeleton. Ito yung hindi namamatay na skeleton. Summon an indestructible skeleton on the empty grid. 10 HP. Attack the closest enemy with power. So, ito kapag namatay to, masusummon lang uli siya dun kung saan siya nabuhay. Pero maliit lang HP niya. Skeleton Army. Summon a skeleton army on the top, bottom, right, and left grids adjacent to yourself. Okay, ito summon lang din. So, ayun siya mga patid. So, yun nga mga patid. I hope meron kayong nalaman about kay Necromancer. And kita-kits ulit on our next video. Maraming salamat sa support. Don't forget to like, comment, and subscribe. Peace out. Bye-bye.